Libra, let's see. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta? Na-recalibrate na ba ang ating mga timbangan? This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Let's see kung ano meron para sa ating mga Libra. Kabuhayan, kaperahan, pamilya, kaibigan, love, relationship, mga taong nakapaligid sa ating mga Libra. Guidance and good news para sa ating mga Libra. Guidance and good news para sa ating mga Libra. Guidance and good news. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Libra! You're trying to manifest good things sa buhay mo. Let's see. You're very confident about manifesting someone from your past. Nagkaroon ng mga sikreto sa relationship na to, options. Nagkaroon ng pangako ng pag-ibig but it feels like nagkaroon ng betrayal. Okay? May mga sikreto, may mga tinatago. Someone is more on the earthly things, okay? Kasi may spiritual, like more on connecting with God, but this is like someone in this connection is more on like, ano yung magigain niya, magkanong sahod niya, ano yung pwede niyang ipagyabang na next item, sinong bagong chicks niya, okay? More on the shallow and materialistic side of life. Nagkaroon ng betrayal, I feel parang nagkaroon ng level up achievement yung isang person dito, and because of that, konting blessing, no? Parang na-inflate yung ego. Someone was betrayed because of that. Ang masakit pa dito, may nakikita akong energy na that the feminine helped the masculine build his life. Tapos nung nagkaroon na ng achievement, nakagraduate, natulungan sa ganito, sa ganyan, bigla na lang, na-betray yung feminine at may piniling iba. Okay? But I feel someone wants to correct the bad decision na nangyari in the past. Gusto ng reconnection, reconciliation. Someone feels na yun ang tamang gawin, but nagkakaroon pa ng 50-50 na tama ba talaga, ito na ba yung perfect timing to reconnect with, I feel, with the feminine, okay? Maraming unacceptable behavior sa connection na to because of your indecisiveness. Alam mo, feminine, na maraming nangyari dito na wala namang harvest time, wala nang kakapatunguhan na maganda. But kumapit ka, you're very optimistic na baka magbago pa, baka maiba pa, baka naman biglang bitiwan mo, tas doon siya dun sa new person niya biglang magbago. Nagkaroon mga ganong energy na very hindi grounded, no? Nagkaroon ng malaking transformation sa connection na to. Okay. I feel nagkaroon ng reconnection. Someone manifested malaking pagbabago. Nakikita ko naman dito na sa umpisa nung reconnection ng relationship na to, nagkaroon ng effort. Okay? But then, it feels like hindi na panindigan, bumait lang ng 3 araw, 1 linggo, then eventually, bumabalik unti-unti sa dating ugali and pattern na hindi maganda. Nagkaroon ng confrontation because of that. Sinubukang ayusin. But parang sira na nagkaroon na ng trust issues. Sabi ng masculine, puro na lang daw away dito. Sinusubukan din naman niyang magbago, ayusin yung ugali niya. But the masculine feels like hindi daw na-appreciate ng feminine yung mga magagandang nagagawa niya. Sabi ng masculine, ano ba talaga yung na-build sa connection na to? Parang away-away na lang. And sabi ng masculine, binigay naman niya yung effort na alam niya to make the connection like mas maganda yung energy. Okay? Let's see. For mental clarity, stronger connection with your intuition and spiritual protection, the purple crystal, amethyst. Okay? The evil eye bracelet. Okay. Evil eye bracelet natin, protection, grounding ng energy, anti-inget, evil eye. Okay? To balance your heart chakra, to help you heal emotional wounds, to have a loving connection sa mga taong nakapaligid sa'yo, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Okay? So,
Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and bless by enlightened guide. So, balik tayo sa reading. In the past, nagkaroon ng hindi magandang energy. I feel na pikon na yung feminine, nagsalita na siya. Marami siyang nasabing hindi maganda sa masculine because of the lies, false promises, cheating, deception. May nakikita akong dalawang feminine na involved dito sa connection na to, na gina-juggle, no, ng masculine. And because of that, nagkaroon ng hindi magandang energy sa relationship, maraming trust issues, maraming pag-aaway tungkol sa pamilya, sa bahay, sa relasyon. But I feel at some point, okay, limited time only, the masculine in this connection, tinry naman niya na ayusin ang sitwasyon. Very confident naman kasi yung masculine na every time na sinusubukan niyang suyuin yung feminine, nagiging okay naman. Baka naman masculine, nagiging overly confident ka. Kung ano man yung pangako, masculine, if you're listening to this reading, kung ano yung pinangako, gagawin. Okay? Hindi pwedeng sorry lang, pangako lang, tapos pag nagkabati na, pag ngumingiti-ngiti na uli si feminine, bumabalik ka na sa dating gawe na hindi maganda. Ibig sabihin nun, pag hindi naman nabago ang actions, babalik din yung mga dating pinag-awayan. Okay? May naririnig akong pagtatalo na parang dati na yan. But sabi ng feminine, hindi to dati kasi inuulit mo pa. Okay? So may mga bagay na dapat mabago for the better. Okay? Prayers and manifestations, I feel nagpe-pray yung feminine na sana naman magkaroon na ng wisdom, maturity, at pagiging responsable. More. To be more responsible yung masculine. Because sabi ng feminine, totoo naman yung love niya for this connection. Ay, marami din pinagpe-pray ang feminine sa connection na to na sana dumating na yung pinagpe-pray niya na malaking blessing. Ready naman si feminine na parang ano ba yung bagong pagkakakitaan dyan? Ano ba yung bagong opportunity? Ready siya to start anew. Pagdating sa relationship, sabi din ni feminine, humingi siya ng guidance kay God. Lord, kung walang patutunguhan ang relationship na to, willing naman siyang bumitaw, kaysa naman daw kumapit siya na wala namang nangyayari, na paulit-ulit lang. The feminine in this connection feels like, sabihin natin, not secured about the relationship because of mga trust issues, because of kung ano yung mga nangyaring hindi maganda in the past. Sabi ng feminine, maraming unacceptable na nangyari sa relationship na to. Sabi ng feminine sa connection na to, napakaraming nangyari. Marami na rin siyang pinatawad, inintindi sa connection na to, especially sa mga shortcomings ng masculine. Pero sabi ng feminine, isa lang yung hindi niya matatanggap, isa sa hindi niya matatanggap, which is third party sa connection na to. Sabi ng masculine, hindi siya lalaban, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away. Pero sabi ng feminine, hindi yun yung point. Kahit tumahimik ka masculine, kung may ginagawa kang kalokohan, paglabas ng bahay, sabi niya, mali yun. Kung meron kang ginagawa behind the feminine's back na parang nakakasira sa relasyon, hindi yung tama, tigilan ang bisyo, bad habit, third party, mga ini-entertain, mga nilalandi-landing iba. Okay? Hindi matitigil ang pag-aaway na to kung puro lang sorry, pero wala namang change behavior at wala namang better energy para maka-influence ng harmony sa sitwasyon na to. Okay? Sabi ng masculine, hindi siya lumalaban. Si feminine daw ang masyadong matapang. But masculine, if you're listening to this, I just wanna remind you na hindi naman intention ni feminine na awayin ka. Hindi naman yun yung talagang purpose, kaya siya nagagalit. Nagagalit siya because the feminine feels so unheard, unloved, at paulit-ulit na lang daw yung mga pagtatalo na dapat sa edad nyo na yan, sa tagal ng relasyon, dapat matagal nang nasolve. Pero bakit hanggang ngayon daw, pare-pareho lang yung pinag-aawayan, and for most of you, parang lumalala. Okay? So maraming mga iniisip si feminine, matatapos pa ba yung mga disappointing situation sa relationship na to? Pagod na ang puso ng feminine sa connection na to. Okay? Mental clarity, stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Super love ko ang amethyst. Okay? Sabi ng feminine sa connection na to, puro na lang broken heart. Ano ba daw nabibuild nyo? May natututunan ba? Mahirap naman kasing paulit-ulit lang yung galit. Tapos sinasabi ni masculine na paulit-ulit yung galit. Paano nga ba daw hindi uulit yung galit? Inuulit din daw ng masculine yung mga toxic habits at hindi magandang ugali at behavior pagdating sa relationship na to. Okay? Let's see.
until the end of, this 2026. Okay, continue tayo. So, I feel this 2026, mas magfo-focus ang ating feminine sa kapirahan kabuhayan, ibangon yung sarili niya, personal growth, mag-aaral ulit, unahin niya yung sarili niya, okay? Maaring maramdaman sa relationship na to na hindi ganun ka-stable, maraming away, someone is not really ready to commit, na maaari nyo ma-realize na hindi ito yung ideal situation para sa inyong dalawa. Pero, you'll choose to stay. I feel because gusto nyo pa rin yung isa't isa, or for whatever reason na meron kayo, bakit nag-hold back kayo na tapusin to kahit nahirapan. It could be kasal, nagsasama, may shared properties, may bata, okay? Napakaraming confusion sa relationship na to. May mga pangako, every time na nangangako, every time nag-apologize, kala mo totoong-totoo na. Ito namang si feminine, dahil feel niya that time na magbabago na talaga. Sabi niya, sayang baka this time, ito na yung talagang magbabago si masculine. And then, paulit-ulit na cycle na nadi-disappoint na naman si feminine na parang same old cycle lang pala. Bakit nga ba siya umaasa? Ilang beses naman na ulit to. Clarify ang pinagpe-pray ng mga Libra na malaking financial blessings. Ano yung gustong pasukin ng negosyo, bagong trabaho, pagkakakitaan, pagkakapirahan. Mahirap to, alam mo yung pagkaganyan sa relationship, paulit-ulit lang. Eventually, iniintay nyo na lang na ma-fall out of love para ready na lang, emotionally ready na lang to walk away. Pagka ganito, parang naghahanda na lang to walk away. Okay. There's an energy of someone feels so unloved and requited ang mga pagmamahal sa relationship na to. Okay? So, something has to change for the better para mabago ang love energy sa relationship ng mga Libra. Money reading, please. Would 2026 be a better year para sa kapirahan, career, kabuhayan ng ating mga Libra? Any good news pagdating sa kapirahan, kabuhayan para sa ating mga Libra? Makukuha ba ang financial goals this 2026? Makukuha ba ang financial and career goals ng ating mga Libra this 2026? Let's see. Okay. Napakalaking distraction sa'yo ang pag-ibig, okay? Nandyan pa rin yung mga away. I feel, iniisip mo, sana man lang very supportive yung partner mo, tulad nung kaibigan mo, tulad ni ganun, tulad ni ganyan. Napapagod ka na parang dapat sa trabaho mo na lang binibigay yung attention mo para pag uwi mo, you have a supportive partner, may kausap ka, masaya. But then, it feels like pagdating mo sa bahay, dagdag problema pa, or sana man lang pag uwi mo, may tatawagan ka na partner mo, no? Na mag-share ka ng, ay, ganito sa office, yung mga update. But it feels like pag uwi mo, parang walang masyadong emotional connection here. Para dun sa mga kasal, may anak, parang you feel like parang roommates na lang kayo, na nagsasama kayo because of the bills, or sa bata, nawala na yung romance, passion, pagmamahal sa bawat isa. Ibang level na nung love, no? Parang naging masyadong kampante, komportable na hindi nyo na naaalagaan at hindi na nyo nashow yung affection sa bawat isa. Okay? But, kung hindi man daw swerte, ang most, no, hindi ko nila lahat, most ng Libra sa connection na to, sa reading na to, meron namang magandang bagay na darating pagdating sa kapirahan, kabuhayan. Ang sinasabi ng universe, ang sinasabi ng tadhana sa'yo, you have to find kung saan masaya. Mahirap kasi na kapag doon sa kumpanya mo hindi ka na masaya, very dragging yung energy, okay? If you feel the need, kanina merong desire to take a leap of faith. If you feel na kailangan mo lumipat ng trabaho, mag-abroad, or like sipagan pa para ma-promote ka, gawin mo yan. Kasi may bagong door na bubukas, door of opportunity para sa'yo. Pero sabi ng tadhana, depende yan na parang ikaw, decided ka ba na abutin? Kasi bibigyan ka naman daw ng enough harvest time ng universe. Ang ibig sabihin yan, kung ano yung tinanim mo, kung 3 pirasong munggo lang yan, sa dulo 3 pirasong munggo lang ang aanihin mo. Mas maraming tinanim, mas maraming sipag, mas maraming effort, mas marami kang aanihin. May nakikita akong napakalaking blessing para sa'yo. Okay?
Relationship, I feel, kung hindi ready yung person mo to meet you halfway, hayaan mo na lang muna. Ibigay mo na lang muna yung focus mo sa kaperahan, kabuhayan. I feel pag hindi pa rin nagbago ang sitwasyon na to, mag-walk away ka na. Naghahanap ka ng isang sitwasyon na sabihin natin traditional, mamahalin ka, kayo lang, walang third party, you share goals together, nag-share kayo ng mga kinita nyo, something like that, nagbibuild kayo ng empire. Someone na alam mo na you'll grow strong together, yun nga, may i-build kayo na long term. But, sabi ng feminine, sabi ng Libra, and the feminine in this connection, kung hindi naman daw, no, kung hindi naman daw worth it ang pagstay at hindi naman daw equal give and take, pag hindi naman daw equally committed, no, ang bawat isa, pag nagkaroon pa ng betrayal, it feels like ultimatum na to. Pag hindi pa rin na-meet yung expectations, I feel it's like, ano tawag, do or die ba tawag dyan? It's like, make it or break it, okay? It's either you make it na maging better yung situation because you meet halfway, pareho kayong willing na ayusin to, or you break it na parang tama na, too much betrayal, tama na, too much investment, too much pagmamahal, too much pagpaparaya, na parang wala namang love na bumabalik in return. Okay? I feel pag nangyari yon, ito yung magiging wake-up call dun sa tao na nagiging who's acting immature sa relationship na to. Okay? Marami lang kinoconsider kasi baka ma-hurt, masaktan ang mga bata kung may batang involved sa connection na to. Kung walang batang involved, it feels like pinanghihinayangan yung mga happy moments together na yung mga napagsamahan, kumbaga. Magiging challenging for the masculine na tanggalin ang mga bad habits sa relationship na to. But he's willing. He's willing to try. Pero I just wanna remind you na iba yung trying and committing. Okay? Magkaiba yun. May energy din ang masculine na to na kapag nahihirapan siya, parang bata. Kumbaga sa pinapagawa mong assignment, kung hindi niya alam, ang hirap, ayokong gumawa ng assignment. May ugaling ganun yung masculine. Pag nahihirapan na siya sa connection na to, aatras siya, may kakausapin na namang iba, nawawala, or parang tinatamad, bumabalik na naman sa dating bad habits, bad, toxic, cycle. Something has to change, hindi pwedeng paulit-ulit. Kasi ang nakikita ko pa rin dito sa energy na to, ay, may nakikita akong effort, okay, sa masculine, but may chance talaga na bumabalik siya dun sa dati niyang ugali kapag nahihirapan siya, when he feels uncomfortable dun sa energy ng pagbabago kapag nahihirapan siya, no? Kumbaga sa nag-aaral na parang hirap namang magkabisa, hirap namang mag-aral, bakit ka pa naman kailangan pag-aralan yan, di ba? Hindi ba okay na yung kung ano siya? Bakit kailangan pa siyang may pag-aralang bago tungkol sa sarili niya? Okay? Laging lumalabas yung relationship. So, Libra, I feel malaking energy ng 2026 is about finding the wisdom. Bakit mo nakilala tong tao na to? Anong tinuturo niya? Next time, ano yung boundaries mo? Ano rin yung pagkukulang mo? Anong natutunan mo? Anong tinuturo sa'yo ng relationship na to? Pagdating sa pera, ang sabi ng guides, it's like kung anong tinanim, yun yung aanihin. Okay? Because this is the energy of like, you'll be equally compensated by the universe with the effort, with the focus na ibibigay mo pagdating sa career. Okay? Calculated risk. Sabihin natin, this is like, for most, hindi ko lalahatin, this is like a so-so year. Kasi diba merong minsan mga panahon, may mga year na talagang parang less effort, tapos ang daming dumarating na biyaya. This is like, go for your goal. Mag-focus ka. Huwag kang sa una lang magaling. Huwag kang sa una lang masipag. Dire-diretso. Okay? You decide ano ba talaga yung gusto mo. Mag-decide ka kung kailangan mo ng second job, racket, kung ano man. Because kung anong itinanim, yun ang aanihin. Kung marami kang tinanim, malaki yung ani. Okay? Get my point? Alrighty? So, ayun. That would be the Libra reading for the year 2026. And for your personal reading, just send me a direct message. Also for the crystals, I can give you like a special price. Magki-clearance sale tayo ngayon. And then, mag-ingat sa mga scammers. Lagi ko yung pinapaalala sa inyo, okay? Nababasa ko yung mga messages and I feel sad para dun sa mga nai-scam pa rin ng mga account na to, okay? Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat.
PM me for your personal reading at please wag mo nang tatawag ha. Most of the time nai-interrupt kasi pag tumatawag kayo agad, nai-interrupt yung ating mga scheduled readings. Alright? Thank you, Libra.